We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Jess Tony Humami live gikan dinhi sa GMA General Santos Station. Gikalipay sa pipila ka PUJ drivers sa Cagayan de Oro City ang extension sa consolidation alang sa PUV modernization program sa gobyerno. Hinuon alang sa pipila ka mga modernized jeep drivers, wala kuno problema kanila ang pagbiyahe sa mga traditional jeepney. Ano yung report? Gikalipay sa mga traditional jeepney drivers sa Cagayan de Oro City ang pag-aproba ni President Bongbong Marcos Jr. sa extension sa consolidation sa traditional jeep ngadto na sa bulan sa Abril inay karong Enero 31 sa mong extension. Mamahimo pa nga makapamasada ang mga traditional PUJ drivers hantod April 30 ning tuiga. Tulo ka bulan nga extension gikan karon. Matod sa mga driver, dakong tabang kini, labi na sa ilang adlaw-adlaw nga panginabuhian. Nagpasalamat po ko kang Bongbong Marcos, presidente nga gipa-extend niya ang mga jeepney. Walang karon dako po may kalipay nga sa mong pagpanginabuhi nga ni sa mong pagpanginabuhi sa jeepney driver nga makakaon po mi sa sulod sa tulo ka adlaw. Apan alang sa uban driver, mas maayo gayud kuno nga dili na sila i-phase out sanglit lisod mangita og laing trabaho karong panahona. Manginat lang unta ko sa atong gobyerno nga dili lang unta mapisahot, padayon lang unta ang buwan ba. Kay aron kaming mga pobre mga kabos labi na nako nga murag sa ligad. Nga makalahotay gid sa antud sa buwan ba. Antud santud. Mas tsara nga dili sila ma-piss out kay dagan ba kayo mga jeep karon. Yang uban karon mga van kay mga bus kay di magyapon kayo makalawtay. Nya, sa kadagan ba sa jeep may mag-ilang maaprobahan na nila diretso. Sa kabahin sab sa mga modernized jeepney drivers nga miyembro na sa kooperatiba nga gabiyahe sa syudad, wala sila problema tali mga traditional jeepneys. Kasabot kuno sila sa kalisod sa ilang kauban ng drivers. Murag nagamay sir, mapiktuhan gid mi sir. Kuan man mo pasahero pod. Mabahin ba? Malilibot ba? Pero okay naman po sir. Papa may mo kung maugi bala. Adili man sir, okay ra man gyapon kay aron napon sila kuan, panginabuyan nila. Napoy ila. Okay ra gyapon. Okay ra man gyapon. Matod sa LTFRB 10, sobra 90% na ang mga driver ug operator nga nakasubay sa modernization program sa gobyerno. Sa PUJs, miabot na sa 96% ang nakasulod sa modernization program, samtang 97% alang sa mga PUVs. Busa, wala matod pay angay ikabalaka, sanglit dili mahitabo ang ginatawag nga transportation crisis sa rehiyon. So, ngayon na namang na-extend, again, ang nakikita natin dyan is the government is giving an ample time for those remaining individual operators na sumali sa ating modernization program. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. May pagula ug pagpaklaro si PBA Party List Representative Attorney Migs Nograles nga dili matud pa siya ang nagpasiugda sa pagpapirma og People's Initiative sa Davao City. Gibutyag sab niini nga wala matud pay away tali sa mga Duterte ug mga Nograles. Ani ang report ni Argel Relator. Sa nauna na nga pahayag nga gipagula ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte niadtong January 9, nakalatid nga gipanganlan ni ini nga gipangunahan matud pa ni PBA Party List
Representative Attorney Margarita Migs Nograles ang People's Initiative Movement sa Davao City. Base na usab sa gibutyag sa pipila ka residente nga gipapirma nga gikan kuno sa opisina sa PBA party list ang nagpasiugda. Buta nga gilimod karon ni Representative Attorney Nograles ang maong pasangil batok kaniya. Wala po akong masasabi doon because if you follow me on social media, I was in the States the whole time. I was personal reasons, visit sa akong sister. At the same time, nag-meet with the Filipino-American community. So, I cannot comment on that kasi wala naman po. Hinoon, suportado ba niya ang ginadusok karon nga People's Initiative? It really depends kasi People's Initiative nga siya. So, depende yan sa mga tao if gusto nila. I have not seen, I have not been here and it really depends kung makuha po yung numbers and gusto ng mga tao. It's the right of the people. Gipaklaro sab niini ang nanggawas nga huhungihong nga dunay bangi karon ang Duterte ug Nograles. As far as I'm concerned, wala naman pong away. I think it's the social media that's spinning controversies na binubuhay yung mga patay naman na issue, no? So I cannot say that may away kasi as far as we're concerned, wala naman pong nangyayaring masama. Gipangunahan ni Representative Attorney Nograles ang pagpanghatag og food packs sa gatusan ka mga residenteng biktima sa baha sa nilabayng semana sa Matina, Davao City. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator para sa One Mindanao. Andamda ang mga pampublikong eskwelahan sa Davao City alang sa pagsugod sa early registration ugma January 27 alang sa musunod nga school year. Mulungtad ang early registration hangtod February 23, 2024. Ano ang report ni Argil Relator? Gitakda sa Department of Education nga sugda ng early registration sa mga pampublikong eskwelahan sa nasod ugma Sabado, January 27 hangtod sa February 23 karong tuiga alang sa school year 2024-2025. Buta nga gipangandama na matud pa sa 7 ka eskwelahan nga sakop sa DepEd Davao City Central District. Yes, starting yesterday, the school heads are already coordinated with the barangay captains. And they are already asking for security for tomorrow's recorrida in their respective stations. Kini alang sa incoming kindergarten, grades 1, 7 ug 11 learners. Alang sa mag-kindergarten, kinahanglan 5 years old na una ang September 30, 2024. Magdala sab og PSA copy sa birth certificate labi na sa kindergarten ug uban pang school records. With that, magkaroon kami ng data, of course, tangible data, of course, to also be ready as to, let's say, with the number of kindergarten that we have now, based on our early registration, nag-double ba siya? Pwede kaming mag-advance planning na mag-prepare kami for an additional teacher or additional rooms. Kung makitaan nga moubos ang ihap sa early registration, makapangandam sab ang mga eskwelahan nga pahugdan pa ang kampanya aron mapatasan ang enrollment. Mamahimong muduol sa early registration stations nga anaa sa gym o guidance counselor's office sa mga eskwelahan. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator para sa One Mindanao. Nakikhiusa ang Police Regional Office 9 sa nationwide pre-launching sa Bagong Pilipinas campaign ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Apan gipasabot sa kapulisan nga walay sagol pamulitika ang ilang pagsalmot sa maong programa. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Nakikhiusa ang Police Regional Office 9 sa nationwide pre-launching sa Bagong Pilipinas campaign sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gipaygayon kini sa Camp Colonel Romeo Abendan, Barangay Mercedes, Zamboanga City. Ang Bagong Pilipinas campaign usa kuno ka bagong brand of governance sa kasamtangang administrasyon kung asa adunay ipaygayong kick-off rally niini sa Quirino Grandstand sa Manila sa January 28 adlawng Domingo. Atol sa maong aktibidad, gipakita sa kapulisan ang mga accomplishments sa PNP sa ilang pagpanerbisyo. As guardians of peace, we bear a profound responsibility in upholding the principles that underscore this transformative campaign, ensuring that the general peace and order of our beloved nation are not just maintained
but elevated. Ang maong inisyatibo sa gobyerno gisuportahan sab sa mga stakeholders sa rehiyon. We also firmly believe that through the brand of governance, we can foster an environment with every Muslim Filipinos. We will do our best by actively participating in the implementation of the plans and projects in consonance with the advocacies and flagship programs of the BBM administration that addresses our society's current challenges. Apan gipaklaro sa PRO9, walay bahid politika ang pagsuporta sa kapulisan sa maong programa. Wala po kami nakikitang violation dito. Kasi po yung pag-uusapan naming support dito is yung support doon sa daily mandate namin. So on a daily basis, we will give our best to give our better public safety services at yun yung maging contribution namin. Wala na pong iba doon. Kauban si Sin Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Arestado ang 23 anyos nga lalaki human gitudlong ng molestya sa 4 anyos ug 5 anyos nga batang babae nga silingan lang niini sa General Santos City. Ano yang report? Balhog karon sa selda sa Mabuhay Police Station sa General Santos City ang 23 anyos nga lalaki nga giila sa alias James. Human matud pa gimolestya niini ang duha ka mga menor de edad nga batang babae nga iyarang silingan niadtong milabay Sabado sa hapon. Sa investigasyon sa otoridad nga samtang nagdula-dula sa sala sa balay sa suspect ang mga biktima, ang gipasulod kuno kini sa suspect sa iyang kwarto ug didto nagibuhat ang iyang daotang plano. Na wala silang kaalam-alam sa motibo ng suspect kung bakit siya pinapasok doon sa kanyang kwarto. At nung pumasok sa kwarto ay hinipuan ng suspect yung 2 minor de edad na mga babae at pinahawakan ng suspect yung kanyang ari doon sa mga minor de edad. Itago nato ang mga biktima nga si Inday, 4 anyos, ug Yasmin, 5 anyos. Ang 5 anyos nga si Yasmin ang misaysay sa gibuhat sa suspect. Sa eksklusibong pakighinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa pamilya sa duha ka menor de edad nga biktima, tumang kasakit ug kalagot ang ilang gibati dihang nasayran ang gihimo sa suspect. Sumala nila alas 5 sa hapon niadtong adlaw, hapit oras sab silang nangita sa mga bata. Gani nakita pa daw sa inahan ni Inday ang ilang tsinelas sa gawas sa balay sa suspect, apan bilimod pa ang suspect. Wala pa ko nangutana sa iya sir nga abad dara ang mga bata ni anak man day nang among suspect nga ay kunin mo na yung mga tsinelas kay nagtakbo daw sa mga plaza. Niadto po plaza. Apan paglabay sa pipila ka minutong pangitaay sa duha, didto lamang gihapon kini nakitaan sa balay sa suspect. Mga bata man nag-ingon sir nga gipasulod daw sila sa kwarto. Pero kana sila ma'am, kanang suspect, kuya-kuya, murag kuya-kuya. Oo, kuya. Kumpiyansa kay gapalit man gid sila skin didto. Pag-abot sa iyang mama, naghilak man ni siya na nag-open din siya sa iyang mama nga gipakitaan din sila tapos gipagunit daw sa ilaha sir. Ulbaan, lagot god. Ko diin day ka na dito gitaguan ko ni kuan sulod mi sa balay ni Kuya gisulod daw sa kwarto. Duro siya gihilak, ingon ko nga, halaka, nara di ka, grabing pangita na ko ni. Gilayon nga gireport sa mga ginikanan ng hitabo sa pulisya o giaresto ang suspect. Voluntarily lumabas siya ng kanyang kwarto at itinuro ng mga bata na yun yung suspect na nanghipo sa kanila. Priso na karon sa Mabuhay Police Station sa General Santos City ang suspect ug nagdubili na kini sa pagluwat ug pamahayag. Pero nga nabuhat, pero wato dito yung Sir Saba? Wala man ito Kasong act of lasciviousness ilawom sa RA 7610 ang atubangon sa suspect. Inquest proceedings yung proseso na kanyang pinagdaanan and he will face a charge for acts of lasciviousness. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Duha ka weather systems ang nakaapekto karon sa nasod. Usa na dinhi ang shear line nga nagpaulan sa Mindanao sa miaging semana.
Ang shear line kanang pagsugat sa bugnaw nga hanging amihan ug init nga hangin gikan sa easterlies ang nakaapekto sa Luzon ug Visayas. Samtang localized thunderstorms ang magpaulan sa pipila ka lugar sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, adunay panagsang pag-ulan nga masinati sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Soc-Sargen ug Davao Region. Kusog ang masinating ulan, busa mangandam sa posibleng pagbaha o landslide. Gitabangan sa mga motorista ug mga residente ang usa ka inahan nga buntis ganabtan og pagpanganak kilid sa kalsada sa Magpet, Cotabato. Ani ang report. Gilayong gitabangan sa pipila ka mga motorista ug mga residente ang usa ka babaeng nga buntis kilid sa highway sa Purok 1 Doles sa Magpet, Cotabato, duol lang sa tulay sa Kabakan Rico River. Sumala ni Kizaya Pasete, usa sa nitabang nga taga Barangay Basak sa mong lungsod ang buntis. Dayon sab miresponde ang iyang inahan nga usa ka barangay health worker. Apan pag-abot ni ini, nanganak na kini sa usa ka himsog nga baby girl. Busa, gilayon kining gialalayan sa iyang inahan samtang nagpaabot sa health responder sa LGU. Sumala pa padulong naunta sa ospital ang moong buntis sakay sa usa ka motorsiklo. Apan wala na kini nakaabot pa sa ospital ug nakaanak na sa kilid sa highway duol sa tulay. Kagawasan na gud daw. Mo to gipahunong nga sa kilid sir kay para pahuwayon sir. Dayon sab nga miresponde ang mga personahe sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Magpet ug gidala sa ospital ang mag-inahan. Pag-abot nila ng anak na, pag-abot nila ang monong babae na nasa baba na sa highway. Sa karon ana na sa maayong kahimtang ang inahan ug ang bagong himugso nga anak ni ini. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Nanawagan ang Bureau of Fire Protection sa katawhan nga likayan una ang pagsunog og mga basura karong panahon sa ting-init. Sumala pa, pwede kining mamahimong hinungdan sa bushfire o mas dakong sunog. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Sulod pa lang sa usa ka bulan, ana-ana sa kapin 40 ka insidente sa sunog ang nahitabo sa Zamboanga City sumala sa Bureau of Fire Protection. Apan, sagad niini, bush fire o grass fire. Sama na lamang sa usa ka insidente sa Barangay Talon-Talon, kung diin adunay gireport nga sunog sa lugar. Sa pagresponde sa BFP, nasayran nga nagsugod kini sa pagsunog og mga basura, hangtod sa nikatay ang kalayo sa kasagbutan. Atay girespondihan nga sunog no diya sa Talon-Talon, rubbish fire, sunog sila sa basura no sa diya lang sa balay, and then medyo ming dako. Dugang sa BFP Zamboanga, posibleng mas mudaghan pa ang mga insidente sama sa bushfire, ilabi na karong adunay na sinating strong El Nino ang syudad. Panawagan sa BFP, dili una gayud magpataka og pagsunog og mga basura aron dili mahimong hinungdan sa dakong sunog. Among gihangyo no tanan nga ilikayan na lang nato no ang pagsunog sa basura, especially karong panahon ng tag-init. Ang mga sagbot nato karon uga na pud siya, so ang tendency mukalat gid siya og dili bantayan. Mipasidaan sab ang Office of the City Environment and Natural Resources nga bawal ang magsunog og basura. Ubos sa RA 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ug sa Clean Air Act. Sumala pa, aduna sab ginaduso karong ordinansa sa Zamboanga City Council kalabot pag-empower sa mga barangay aron hugot nga i-implementa ang open burning policy. Kasi el barangay kasi tali na na front line. Mas bueno el implementation supposed to be and enforcement. In cases the CBL Office of Complaints we investigate, we issue notice of violation. The impact of open burning kasi that is affecting our atmosphere, particularly our ozone. These are causes of global warming. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Mga kapuso, daghan na ang midaog og 100,000 pesos sa nagpadayong Kapuso Bigay Premyo Panalo Season 8. Sa midaog sa week 1, mao si Julio Lucena nga taga Parañaque ug Julie Visperas sa Pangasinan. Sa week 2 sila Mary May naroon sa Urdaneta City ug Perpetual Tubil sa Bacolod. Sa week 3 sila Efren Eulogio Sr. nga taga Davao City ug Agnes Tuala nga taga Iloilo. Ug sa week 4 sila Victoria Cabrera sa Manila ug Perla Paramio sa Pangasinan. Mga kapuso, basin ka muna ang sunod nga mudaog busa padala na sa inyong entries kutub February 2.
Doon na say tsansang mudaog og 1 million pesos cash sa grand draw. Paimangno lang mag-igmat sa fake news, fake Facebook account ug scam test. Hulata lang ang official notification sa BPP 8 winners pinaagi sa call or text message gikan sa GMA ug bisitaha ang official Facebook page sa GMA Promos alang sa opisyal nga detalye ug announcements. Ito ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Usa ka job fair ang gipahigayon sa Tugbok District sa Davao City kung asa gatusan ka bakanting trabaho ang gitanyag alang sa local ug overseas employment. Ari ang report ni Jandy Esteban. Thank you so much. Hired on the spot ang 18 anyos nga si Kay Meneses isip cashier sa usa ka dakong mall ato sa gipahigayong job fair sa Tugbok District Hall sa Davao City. Sumala ni Kay, buot niyang makatrabaho aron makatigom alang sa iyang pang-tuition sa kolehiyo. Sa karon wala pa siya pangbayad tungod wala nay trabaho ang iyang amahan. Og dili kapaigo ang sweldo sa iyang inahan nga nagtrabaho abroad. Wala usab siya pang adlaw-adlaw nga panggasto. For my needs po, financial needs. Kasi po I'm living alone lang because my family is in Palomolo. Susama-sab ang rason sa 21 anyos kasi Michelle sa pagpang-apply og trabaho. Gilaumang makatrabaho siya abroad. Para sa ako importante na makikita kong trabaho karon para katabang sa kong family, sa kong manghod na eskwela. Breadwinner ka? Opo. Ang 50 anyos kasi Virginia kanhi OFW nga baguhay lang miuli gikan Saudi. Dili na niya makaya ang trabaho abroad. Mauna ning palad na lang din hibalik sa syudad. Ilabi pa nga byuda na siya. Galing ko Saudi, bago lang ko nakuli. Pero nag-exit ko Saudi. Kapoy kayong cleaners din. As in. Sa may ginalauman ni mo, ma'am? Humanani. Na mga dawa pa. Para sa pamilya. Support. Kaya pa. Ang job fair gipangunahan sa opisina ni Konsehal Enzo Villafuerte ug sa Davao City Public Employment Service Office. Gilaumang 300 ang mahatagan og trabaho sa maong job fair. Diin pulo ang local employers, samtang upat ang sa overseas. Ano man gyud ang vision sa Duterte family na ipaduol ang mga serbisyo sa gobyerno sa katawhan. So this is one of those strategies na ma-achieve nato tong goal na to. So dili ni mahimong posible kung syempre kung wala ang partnership nato with Peso Davao. Doon na sa gidalit nga libreng dental service. Doon na pailaing jobs fair nga ipahigayon sa Kalinan Gym sa Pebrero 2, samtang sa Pebrero 9 sa Crossing Bayabas. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa 1 Mindanao. Duha ang samdan humanahaybol ang usa ka mini dump truck sa Lamitan City sa Basilan. Driver sa maong truck giingong nakatulog samtang nagmaneho sumala sa kapulisan. Mayong pagkalagpot niining mga kargamentong sabon niining mini dump truck human kini nahaybol sa highway sa kilometer 20 Barangay Maluong, San Jose, Lamitan City, Basilan. Samdan sa aksidente ang duha ka mga sakay sa maong truck nga sila si Brian Labastida, 20 anyos, salesman o kauban nga si Yub Obri Halid, 27 anyos nga gilang gidala sa ospital. Sa investigasyon sa kapulisan, nawadan kuno og kontrol sa pagmaneho ang driver nga si Janro Escabarte, 30 anyos. Human kini nakatulog samtang nagmaneho. Midiretso ang sakinan sa pabahadang bahin sa kalsada hangtod nga mibangga sa punuan sa lubi. Nagpadayon pang investigasyon sa kapulisan kalabot sa maong aksidente. Duha ka samaran nga rebeldeng New People's Army nga nagpatambal sa ospital ang nadakpan sa militar sa Butuan City. Gidakop sa mga sundalo ug kapulisan sulod sa Agusan del Norte Provincial Hospital sa Libertad, Butuan City ang duha ka babaeng sakop sa NPA nga nagpatambal. Ang duha matud pa ang nasamdan sa engkwentro tali 23rd Infantry Battalion sa Philippine Army niadtong Enero 24 sa Barangay Bitan-Agan, Butuan City, kung asa na pulo ka NPA ang nakaengkwentro sa militar. Gilang duha nga sila Dangga Hulyaw alias Senyang, medical staff ug Maylin Domino alias Mayan. Sangit wala pa naayo ang samad sa duha ka NPA, nagpabilin pa kini sa ospital ug hugot nga ginabantayan sa otoridad hangtod sa pwede na kining ipagawas. Usa ka klase sa Sea Eagle nga nakit-an sa usa ka residente sa Zamboanga del Sur ang gi-turn over sa DNR Region 9. Gituhang gihimong pet ang maong Sea Eagle gumikan sa nakitang higot sa iyang tiil.
Gilang giatiman sa personahe sa Community Environment and Natural Resources Office Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur ang usa ka sea eagle nga gitawag nga Brahminy kite. Human kini mapalgan sa usa ka residente sa Barangay Poblasyon Mahayag sa Zamboanga del Sur. Mitugpamatod pa kini sa usa ka punuan sa kahoy nga anaa sa tugkaran sa ilang panimalay, hinungdan nga ilang gidakop. Gituhang gihimo kining usa ka pet sanglit adunay putol nga higot sa wala nga tiil niini. Gi-turn over gilin kini sa botan sa Regional Wildlife Center sa Barangay Baclay, Tukuran, Zamboanga del Sur alang sa saktong pag-atiman una kini buhian. Nagpasidaan ang DNR nga ang pag-atiman sa mga susamang wildlife animal isip pet ginabawal ubos sa Republic Act 9147 kon Philippine Wildlife Act. Human sa success sa concert sa Queendom Live, malantaw na kini sa GMA. At ang ininyo mga kapuso ang top caliber nga performances sa Queendom Divas nga sila si Rita Daniela, Jessica Villarubin, Fea Ashley, Marian Osabel, Hannah Persillas ug Asia's Limitless star Julian San Jose sa ilang vocal power showdown. Gawa sa Queendom Divas, aduna sa ilaing special performances sa ubang GMA singers. Busa mga kapuso, ayaw ninyo sipyata ang Queendom Live, the TV special. Unya na ka na ha? January 26, 9:35 p.m. sa GMA. Mga barangay tanod sa Zamboanga City gipaubos sa skills enhancement training aron mapalambo ang ilang mga abilidad isip frontline peacekeepers sa mga barangay. Gipaubos sa skills enhancement training ang tanang mga barangay tanod nga gikan sa 98 ka mga barangay sa Zamboanga City. Gipangunahan kini sa DALG Zamboanga City ug Zamboanga City LGU katambayayong ang Philippine National Police, Commission on Human Rights ug Bureau of Fire Protection. Gibansay ang mga barangay tanod kalabot emergency response and crisis management, patrol operations, child safety policies, gender and sensitivity, traffic direction and management ug uban pa. Tumong niini aron mapalambo pa ang abilidad sa mga barangay tanod isip frontline peacekeepers sa pakigbatop sa kriminalidad. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Parayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso!